Pwede nga kaya ang TIN ID para sa GCash verification? Tara, pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Sa pag-register sa GCash, hindi ito nag-require ng ID. Phone number lang, pwedeng-pwede na. Pero kung gusto mong ma-verify yung account, ma-access yung iba't ibang mga features nito, mag-require na ito ng valid ID. At pag-usapan na nga natin yung mga IDs na tinatanggap lang ng GCash. Sa ngayon kasi, hindi na tinatanggap yung voter's ID, yung TIN ID. Ito lang yung mga ID na tinatanggap nila. Pero sa mga minors or 17 years old and below, pwedeng-pwede ang student ID. Pero under normal circumstances, halimbawa 18 years old and above, ito lang yung tinatanggap nila. Yung national ID, pwede rin yung e-fill ID, yung napiprint, yung UMID, maging yung sa postal ID, passport, yung PRC ID, yung Pag-ibig Loyalty Card Plus, at yung SSS ID. Anong mangyayari kung sakaling ibang ID yung pinili mo? Sinubukan ko yon at ang ginamit ko ay yung TIN ID ko, yung luma, yung dilaw. Ngayon kasi meron ng bago yung parang green na. Pero kahit ano pang TIN ID ang gamitin mo, hindi siya ma-approve. Hindi nga siya mag-proceed sa next step. Ito kasi yung nakuha kong error. Magmi-mismatch yung ID doon sa napili ko. So halimbawa, ang pipiliin ko dito sa listahan ay yung Pag-ibig Loyalty Card Plus. Alam na agad ng system ng GCash kung magkamukha ba or kapareho ba ng Pag-ibig Loyalty Card Plus yung tinatry mong picturean. Dito, right away, na-detect agad ng system na may mismatch. Yung ID na pinipicturean ko ay hindi kapareho o dapat kung ano man yung pinili ko, yun din yung pipicturean ko. So kung ang pinili ko ay yung SSS ID, dapat ganitong ID lang din. Kung Pag-ibig Loyalty Card Plus, ganun lang din at pareho sa mga ito. So kung may tanong kayo na paano yan wala akong ID ng alinman sa mga ito, anong dapat kong gawin? Kung sakaling meron kayong SSS number, pwede na kayo mag-apply ng UMID ID. Kung sakaling namang national ID ang meron kayo, tinatanggap naman nila yung printed na form. Pwede kayong magpa-print sa pinakamalapit o kahit online, pwede nyong i-check sa eGov na app. Also, sa akin kasi ang ginamit ko ay yung Pag-ibig Loyalty Card Plus. Matagal na akong merong Pag-ibig number. At yung Pag-ibig Loyalty Card Plus, isang araw lang to makukuha. Ang kagandahan, bank account na to, ibig sabihin pwede kang makapag-withdraw. Kung sakali mag-loan ka sa Pag-ibig, dito na nila ita-transfer yung pera, hindi mo na kailangan mag-claim ng cheque. Also, bukod sa pagiging ATM or bank account, valid ID na rin to na siyang tinatanggap ng GCash. Yung pag-register naman niya or pag-apply online, 1 day lang gagawin. Maghihintay nga lang kayo ng siguro 1 to 5 business days bago makuha yung Pag-ibig number. Sa case ko, mabilis lang, parang the following day meron na kaagad. So kung makukuha nyo agad yung Pag-ibig number, mag-request na rin kayo ng Pag-ibig Loyalty Card Plus. Pumunta na lang kayo sa pinakamalapit na Pag-ibig branch na siya nag-offer nga ng Loyalty Card Plus. So yun yung nag-experience ko sa pag-upload ng TIN ID, hindi na siya nag-proceed. And kung sakaling mag-proceed man, halimbawa makapasa kayo sa proseso, magkakaroon din ng verification o i-approve pa ng GCash support kung tama ba yung mga in-upload nyong requirements. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!